Yan, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ako ang Kapadman ng Templo ng Amituhan ng Lunting Agama. Nandito na tayo ngayon sa Bahay Tala. At ngayon ay ang ating ika-64 day countdown para sa 100 day countdown para sa aking 48th birthday. At ilang araw na lang talaga, no? April 3 na ngayon, susunod na buwan ay May na. So ibig sabihin, malapit na talaga magtapos ang ating countdown at yung araw-araw natin pagpapanata na pag-devotion ay nabibilang na lang. Sa araw na to, no, parang humingi tayo ng gabay sa diwata ng araw na si Kadaula Sambad ng Tribong Tibuli upang gabayan tayo sa ating paglalakbay. Actually, ngayon ay Biyernes Santo, no? Namatay si Kristo, pinako sa krus. Hindi na natin nakita kung ano ang nangyayari sa Sagasat del Monte Bulacan kasi maaga pa lang nag-ayos na tayo at nakarating tayo dito sa Bahay Santala ng alas 11 ng umaga bago mananghalian. Dito na rin tayo nananghalian. At alam niyo ba, tulog ako ng tulog. So parang inihanda ng panahon ang katawan ko na magtutulog kasi pagdating ng linggo, April 5, ay babiyahin naman tayo papuntang Hawaii. So, 10 hours din ang flight and then by that time, hindi ko alam, April 5 pa din daw sa Hawaii pero bahala na lang kung ano mangyari sa akin sa Hawaii, no? But then, we are expecting by April 11, no, mag-start tayo ng training sa Hawaii ng Hilot Pinabaylan. And then, nagpapasalamat ako kasi nga, parang sobrang busy natin sa buhay. Pero parang nakakapagod, di ba? Nakakapagod. But ito yung purpose natin eh. Ito yung purpose natin sa buhay. Ang mabuhay, ang kumilos, ang magkaroon ng experience. Kaya nga lang sa buhay natin, araw-araw nakaka-experience tayo ng mga challenges sa buhay, nakakasalumuha tayo ng iba't ibang mga tao, pero parang minsan merong stress factor, minsan naman masaya. But then, kailangan natin magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa sarili nating buhay. Ang bawat taong dumadaan sa atin, parang ipinapakilala siya sa atin ng Panginoon ng mga diwata na hindi lang tayo nag-iisa sa mundo. Sa bawat taong nakikilala natin, may kanya-kanyang kwento sila, may kanya-kanyang karanasan. Ang karanasan nila ay para kanila at yung karanasan ko ay para sa akin. May mga bagay akong naranasan na mabuti na maaari kong ibahagi sa inyo at maaari kapulutan ng aral ito. Ngayon din naman kayo, meron kayong mga experiences na para sa sarili nyo at napagtagumpayan na maaaring magsilbing aral din sa iba. So, ang pakakisalamuha natin sa ibang tao ay mahalaga dahil ito ay magsisilbing aral din sa ating buhay. Hindi dahil sa pangongopya, hindi dahil sa pag-inggit, no? Kundi makikita natin kung paano nila nagawa na matagumpay ang mga pagsubok na kanilang naranasan. Tayo din naman, bawat kilos natin, merong reaction o merong kapalit, no? In every action, there is an opposite or equal reaction. So sa pamagitan ng ating pagkilos, na tatamasa natin yung katumbas ng ating kinilos. Kaya doon tayo natututo. So sa araw na to, pinagpapasalamatan natin ng araw na sumikat siya, ipinakita na sa atin ang mga pangyayari at natuto tayo. Pero ganun pa man, lahat tayo umiikot sa araw, sana ang liwanag niya ay tumagos sa ating buhay na palayain tayo sa kadiliman ng ating nararanasan tulad ng mga nakikita natin sa social media na ipagdasal natin ang Amerika dahil kasi nga parang nagiging masamang imahe ang kanilang lider sa buong mundo sa pananakop, pambubuli. At kung sana, tulad natin na nabubuhay sa sarili natin, pagkalooban din naman ng ibang tao katulad ng Amerika ng kalayaan ang bawat bansa na mamuno sa kanilang teritoryo. Alam natin na kailangan natin ang bawat isa. Pero sa nangyayari na nagkakaroon ng krisis, nagkakaroon ng threat ng bullying, so dahil doon nagsasarado ang bansang iyon na naapektuhan naman ang iba't ibang bayan. Kung atin lang sisikapin, bawat isa sa atin, yung bawat bayan ng ating bansa o bawat bansa sa buong mundo, no, meron sa kanya-kanyang sariling natural resources, kung iingatan natin ito, no, baka hindi na tayo mangailangan ng tulong sa iba.
Kumbaga, kailangan magkaroon tayo ng self-sufficiency. Kung ating papangalagaan lang ang mga natural resources sa ating life, ang bawat barangay sana na mayroong sariling supply ng pagkain, bababa ang presyo ng bilihin. Kung meron tayong kakayahan na mag-harvest ng araw para maging source of energy natin ng electricity, ay maganda po sana yon. Kung yung mga taon sa tabi ng karagatan ay ganoon din, no? Yung tubig sa karagatan ay maging supply ng tubig natin na para mainom, maganda rin. At yung mga ilog din natin sana, no, mapangalagaan para meron tayong safe na maiinom. So, kung makikita natin, binayayaan tayo ng Panginoon ng iba't ibang mga resources ng mga likas yaman. Sana ang mga likas na yaman na ito ay pangalagaan natin. Hindi dahil sa marami ngayon, hindi tayo magkukulang. Darating ang panahon magkukulang ito. So kung paikot-ikot kung magpapaikot tayo ng resources, pag nag-ani tayo, dapat magtanim din tayo para paikot-ikot lang ang biyaya natin. So ito yung sinasabi ng araw na bakit siya mahaba. It has 12 hours or more na sumisikat siya para sa ganon ay magamit natin ang kanyang kapangyarihan para umasenso ang ating buhay. Siguro ito yung biyaya na kanyang handog sa atin na pahalagahan ang bawat araw, ang bawat liwanag na sumisikat sa ating buhay at akapin ito. Huwag natin sayangin. Huwag natin gawing gabi ang araw o ang araw ay gawing gabi. Something like that. Pero ngayon, di ba, sobrang talino ng tao. Pero dahil sa katalinuhan yan, marami rin karamdaman na dumarating sa atin at isang hamon ito para sa ating bilang hilig pinabaylan kung paano natin tutugunan, bibigyan ng lunas ang bawat suliranin ng ating mga kababayan. Siguro hanggang dito na lang mga kalahi at bukas ay Sabado, papalitan ko yung aking maleta kasi sobrang laki at sobrang bigat ng aking pag binubuhat ko, bumubuka, ang takot ko baka masira siya pag i-check-in ko siya sa airport. So to be sure, tomorrow, maaga akong gigising, pupunta ko sa SM Hypermart o kaya sa Pure Gold at to see kung meron maleta na gumugulong kasi yung maleta ko ay luma na nagulong naman pero hindi siya yung four-way na pag-ikot. And I want my travel to be comfortable at saka convenient, no? So sana ipanalangin niyo po kami, ipanalangin niyo po ang bawat isa at tayo dito sa Santala at sa Templong Anituan ay laging pinagpala. So muli, itong apad man ng Templong Anituan ng Munting Agaman nagsasabing, mayari na, pag-asatin. Paalam.